New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistic Go, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistic Go. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistic Go, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistic Go. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistic Go, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistic Go. Hello, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome to our Prosper and Perform online session. Ano po? I am Vincent Garcia, once again, and your moderator for tonight. And now, alam niyo po, in today's time, napakadali na nating ma-overwhelm. Ano po? Sa dami ng information online at responsibilities natin everyday. At minsan hindi na natin alam kung saan magsisimula, lalo na sa pagdating sa ating health at tamang pag-share ng information. Ano? And that's exactly why we are here. Because in this community, we don't just learn, we simplify, support each other, and grow together step by step. Po, no? We are very grateful to see everyone joining us tonight po, no? As we continue learning about health, business, and personal growth po. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. And if this is your first time, kindly open your mic and introduce yourself po. Ano, meron po ba tayo dito? First time po ulit maka-attend dito. So, your name, so kindly open your mic and introduce yourself, your name, and how you came to know Mount Holistic po. So meron po ba tayong first time po no na attendees po ngayon? So I think wala tayo ngayon bago na ma-attend. Siguro later pagkakaroon tayo mamaya no. So I know, maraming salamat. So thank you po ulit sa pag-attend natin ngayong gabing ito. And now, sa mga more than one po sa ating account din po, kung meron man po tayo, no? So don't forget po, magkaroon po tayo ng group selfie o groupie, ano po, para po at isend dito sa GC natin para po magkaroon tayo ng attendance po, ano, makita natin kung sino-sino po tayo ulit, ano po. So anyway, to formally begin, di ko na po patatagalin pa. At alam kong we are very excited na po sa topic natin ngayong gabing ito. Let us put everything in God's presence po. Ano? So may I call Ma'am Abby to lead us in the opening prayer. Ma'am Abby. Okay po. Ayan, Ma'am Abby. So, pwede po ba kayo mag-lead po para sa ating opening prayer? Sige po. Dakilang Diyos Ama, salamat sa hapon na ito kung saan kami ay iyong tinipon-tipon upang mabagyan kami ng karunungan sa aming mapag-aralan. Ikaw po, Panginoon, ang mamagitan, magbigay ng wisdom sa magtuturo sa amin at pagpalain mo, Panginoon, ang Mount Holistiko upang marami pang matulungan, Panginoon. Ang lahat na ito, Lord, amin dinudulog sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ma'am Abby. So sa paggabay ng ating Panginoon ngayong gabi ay nawasan marami po tayong matutunan, kaalaman at karunungan ngayong gabi para maibahagi natin to sa ibang tao din po at para tayo makatulong din po. Ano? And before we proceed,
kami po ay nagre-request po no to turn on the camera if possible lang po ano. So para sa ating mga attendees, sa mga ready po or sa mga okay naman po yung sitwasyon, pwede po tayong magbukas ng ating camera. So we will wait for a few seconds po sa inyo para po at least makita natin yung nagagandahan at nagagwapuhan na mga face natin ngayong gabi yan. No? So si Ma'am Esterdina po, ano, hello po. Si Ma'am Marjorie po, salamat po. Ano, si Ma'am Elma, hello po. Sir Patrick po, ano, thank you so much po. Ano, and then mamaya, no, wait tayo sa iba na mag-open din ng camera. O, tingnan nyo, nakikita natin kung gaano kaganda ang nilikha ng ating Panginoon. Tama po, Ma'am Esterdina? Ay, sige po. Hindi po muna niyo naririnig. Sige po. And now, para mas okay po ang ating gabing ito, let's have a quick recap po. Ano po? Last session, we discussed about education content versus selling. Ano, kung paano mas effective ang pag-share ng knowledge kaysa sa direktang pagbebenta, if I'm not mistaken po. So, to guide us, let me call Miss Cyril and Balerbare. So, to have a I think short recap po ano para sa ating last session po. Miss Cyril? Ayan, good evening po. Good evening, Chu. Yung last week topic po natin, dinremind po tayo doon na mas effective yung education kaysa po sa direct selling. Hindi po tayo dapat agad nagpo-post o nagsasabi ng buy now, kundi inuuna po natin dapat yung pagbibigay ng value at pag-intindi sa needs ng mga tao. So lagi din po nating tatandaan na kapag pushy ang approach, kadalasan po umaatras yung mga customer. Pero kapag helpful po at informative ka, mas nagkakaroon ng trust at connections. Gamitin po lagi natin yung tamang flow, yung care, educate, at saka po guide. Saka pa lang po tayo magsasuggest ng product. At huwag po natin kakalimutan na kapag serious ang concern, mag-refer po sa clinic. Ito po yung nagpapakita na responsable at professional po tayo. So, help people first and they will come to you for the solution. So, as a reminder, focus lang po tayo sa pag-aalaga at pagtulong dahil kapag may tiwala na po yung tao sa atin, natural na susunod po ang sales. Thank you po. Thank you so much, Miss Cyril, for those helpful questions. Recap po sa atin. Ano po. And now, before we proceed, Miss Cyril will also guide us through 5 questions about product description. Ano? Last time ko, kung matatandaan po natin, ano po, meron pong ibinahagi ilan man sa atin po si Miss Cyril about sa product description po. Ano po, sa mga produkto ng Mount Holistiko, ano ang nilalaman nito, paano ito nakakatulong sa atin, at ano ang nagagawa nito para sa atin. Ano po. And now, Miss Cyril, so naka-ready siya para sa 5 question, no? So, lagi nating tatandaan, every time na meron tayong magantong mga questions and challenges, no? So, napaka-generous ni Ma'am Maika para sa mga reward na matatanggap natin. Ano po? So, Miss Cyril? Ayan, sige po, share ko lang po yung screen ko po. So while waiting po sa kay Miss Cyril na pag-share po ng kanyang screen, ano, kamusta naman po ang bawat isa sa atin? Kamusta naman po, Ma'am Esterdina? So okay po ba kayo, Ma'am Abby? So call natin yung mga nandito sa atin ngayon. So I think ready na ba si Miss Cyril? Ayan, 5 question lang po. Madali lang po yung quiz natin. Ano lang po siya, short description po ng product. Tapos, kung sino po yung gustong sumagot, pwede po siyang mag-raise ng hand. Or mag-open na lang po ng mic. Thank you po. Yung number 1 po na tanong, which product is used for memory and brain health? Nebron, Memo. Yan, tama po si Ma'am Esterlina. Thank you po. Number 2, which supplement helps cleanse the colon and improve digestion?
Colon cleanser. Perm at colon cancer. Ayun, yung sagot po ay colon cleanse. Thank you po, Ma'am Elma and Ma'am Esterlina. Next po, what herbal product Asphalt supports kidney and urinary health? Asphalt. Ayan, thank you po, Ma'am Yes po, asphalt pearl. Thank you po. Last two question po. Which supplements is known as a nutrient? Moringa, olifera. Yan. Thank you po, Ma'am Eupemia. Moringa po yung sagot natin. Moringa. Last question po. What product is used to help boost the immune system? Gulandrina. Gulandrina. Take 2 na po. Hindi po. Gulandrina. Gulandrina. Hindi po. Okay. Ano po, yung product po na to is susupport din po sa hormonal imbalance po. Anti-PM. Hindi po. Berry rose. Ayun, tama po si Ma'am Elma. Berry rose po. Yung nag-help to boost the immune system. Sino? Ayan, so now, that's right. Thank you po sa mga nag-join. Ayan, so thank you so much po. Ano po sa mga sumagot po natin. Nakakatuwa naman po, very active po ngayong gabi. Ano po. So, di pa natatapos yung question, talagang meron na tayong sagot po. And now, congratulations, Ma'am Esterlina, Ma'am Elma, Eupemia, and yun. Sila po yung tatlong nakasagot po sa ating mga tanong po. And now, so we will post it na lang po no, sa mga matatanggap natin po sa GC natin. Thank you so much po, napakagaling po natin. The next week din po magkakaroon ulit tayo po ng question din po about sa product description din po. So mag-review pa na mag-review para sa mga tanong po. Maraming salamat po ulit. And now, let us proceed to our challenge sharing. Every week naman tayo nagkakaroon po tayo ng challenge sharing. So para po sa challenge natin last week, no. So to post 3 educational contents. One about common health problem, pangalawa about prevention, pangatlo ay soft product integration po. For today's, we will hear your experiences po of, halimbawa, nakapag-post po kayo, and now may mga na-encounter kayo, like for example, may nag-comment or something na nag-post kayo, and then naka-experience kayo ng mga bagay na may nagtanong sa inyo, na-curious sa post nyo, ano yung content na ginawa ninyo? Pwede nyo i-share din po yun. What kind of content since last week, saan ninyo ito pinost? Anong social media platform po? So, Facebook po ba to, Instagram, or may sarili kayong website po? So, ano po yung naging reaction ng audience po sa inyo? Like yung nasabi ko kanina, may nagtanong po ba sa inyo? May nag-personal message po ba sa inyo? Na nakita yung post ninyo and then nagkaroon kayo ng conversation at nagkaroon po kayo ng simpleng tawag doon information regarding sa product. So meron po ba sa mga attendees natin ngayon, meron po ba nakagawa po noon? 3 educational content, nag-post kayo ng educational content about common health problem, prevention, and soft product integration. So meron po ba sa atin? So pwede pong mag-open ng mic. So pag wala po nagsalita, magko-call po tayo ng mga names. So meron po ba? So meron po kaya? Sige, mag-call po tayo ng names. So,
So kung nagawa lang naman po natin ito, ano po. So Ma'am Abby, Ma'am Elma, Ma'am Esterlina, Ma'am Euphemia, si Pastor Jess, then si Marjorie and si Ma'am Marjorie and si Sir Patrick. So I think kung wala naman po sa kagawa po, baka meron kayong gustong i-share kahit isang attendees natin po. O baka meron kayong naibalita o something na naibahagi last week nating session. So meron po ba ang gusto mag-share? Meron po kaya sa atin? Pwede po mag-raise ng hands po sa atin, virtual po. Kung meron man, ano. Okay po. Kung sige po, mamaya po, baka meron kayong maisip i-share po, no? So, habang Ako po meron sana po akong i-share kaso na-busy po ako, hindi ko po na-share. Sige So, po, meron po ma'am. ako dito. Kaso, pwede pong basahin yung sana Okay po. content ko. Opo, So, opo, pwede. yung content ko po ito sana po. Yung hindi lahat ng sakit ay kailangan tiisin. Tapos minsan iniisip natin normal lang ang pananakit ng katawan, lalo na sa mga may edad, pero pwede naman itong maibsan sa tamang paraan. Sa simpleng pag-aalaga, ay alagaan ang sarili, uminom ng 8 basong tubig, at mag-exercise araw-araw, iwasan ang sobrang pagod, matulog ng sapat, kumain ng masustansyang pagkain ng natural na paggamit ng natural na produkto like yun nga po yung oil natin. Tapos po mas gumagaan ang pakiramdam at mas nagiging masigla ang araw-araw. Ito po yung probinsya. Tandaan, mas mura ang pag-iwas kesa sa pagpapagamot. At dahil ang tunay na kayamanan ay malusog na katawan. #healthy living, #alagang natural, #wellness, #mouth holistiko, #Elma 2026. Yun lang po. At saka yung picture ko sana po na may hawak na mouth holistiko. Yun po. Maraming salamat po, Ma'am Elma. Tama ba, Ma'am? Clarify ko lang po, Ma'am, na i-post niyo po ba ito sa social media, Ma'am? Ano po, ipopost ko sana po sa Facebook ko kaso na wala po sa isip ko na Lunes agad. Opo. Okay lang Pwede po, Ma'am. po bang i-post ngayon? Yes, ma'am. Pwede naman natin i-post yan as long as Sige po. makakatulong tayo sa iba and then makaalam natin na ito ay makikita ng iba. Then, baka may makakita na ito at magtanong din po sa inyo. Ano? So, maraming salamat po sa sharing niyo po. Ano? Pwede po i-post and then mas maganda yung picture niyo po. Hawak po yung ating product po natin. Ano po? So, next week po, kapag meron nag-message sa inyo, nag-PM sa inyo regarding yung sa product natin, pwede nyo rin po i-share next week po. So, maraming salamat po ulit, Ma'am Elma. Thank you po. So, meron pa po bang gusto mag-share sa atin before tayo mag-proceed po sa topic natin ngayong gabing ito? Meron pa po ba? Thank you po ulit, Ma'am Elma. Okay po, sige po. So, while waiting siguro, mamaya po makakaisip tayo ng share mamaya. No? So, siguro po yung challenge naman natin na yun, hindi lang naman nagli-limit ngayong araw lang naman po. So, anytime pwede natin siyang i-post. Anytime pwede tayo mag-post regarding sa product natin, mag-take tayo ng picture para makita din ng mga audience natin. And then next week, i-share natin yung mga personal messages na meron po tayo. So maraming salamat po. And now, maraming salamat po ulit for sa mga nag-share. Nag-share si Ma'am Elma po. Later po ulit, baka may gusto po ulit sa inyo po. And now, napapansin na natin na hindi lang basta-basta yung pagpo-post. Ang mahalaga kundi paano tayo nagiging visible, kung paano natin pinapakita ang value natin sa iba. So yun po yung ating naging challenge po. And this lead us to topics tonight po. So connected din po ito sa topic natin ngayon. Our focus for tonight is visibility and digital marketing. Very interesting po yung topic na ito. Sapagkat sa mga naging unang topic natin, so sa generation po talaga natin ngayon, hindi natin maalis yung digital marketing. Technology, hindi natin yan maalis, hindi natin yan
separate ngayon pagdating sa mga selling, sa marketing, ano. Because in today's digital world, hindi sapat may alam ka. Ano po? You need to be seen, you need to be trusted, and you need to know how to communicate value online. Ano? This topic will help us understand how to reach more people, build trust, and grow our network. Po, ano? So napapansin natin ngayon, kahit yung mga nasa new generation and then yung mga nasa ating mga oldies na po, ano, nakatutok na rin po tayo sa social media. And now let me introduce our first speaker po. Ano po, para hindi ko na po papatagalin po. He is Pastor Jess Gariando, a senior pastor and someone who has been promoting and using these products for more than 30 years. Apakatagal na po, ano. So, di ko na po patatagalin pa. Let us all welcome Pastor Jess Gariando. Pastor Jess, good evening po. Gandang gabi mga kapatid. Sa lahat po ng Good evening po, Pastor. sa lahat po ng mga nakatunghay, nakamonitor, and pasensya na po, humingi muna po ako ng paumanhin yung sa last week. Nagkataon po na nung ako po ay nakasalang na mag-share ng lesson, yun din po, same time, same day, 6 o'clock po yung final service ng tatay ng isang miyembro natin. At ako po yung nag-handle po ng funeral service. So hindi ko kayang pagsabayin kasi nagtuturo habang nagtuturo sa inyo, nagtuturo sa funeral service. Kinabukasan ako rin ang naglibing. So anyway, bawi na lang po ako ngayon sa inyo, and somehow ito pong ating pag-uusapan nawa ay mga tips o mga bagay na practical na nawa makatulong sa mga ating mga dealer, distributor, o sa mga ating mga kapatid na nagpo-promote. So ang ating pong i-address po dito, yung ang naibigay po sa akin ay addressing doubts and objection. Paano pong gagawin natin yan? Paano natin ipiprepare yung ating mga dealers, paano sumagot sa mga health-related concern ng may katotohanan with all honesty, care, and confidence. At also, pag-usapan natin how to identify common objections from customers. Kasi sa panahon ngayon, sa dami na nagkiklaim na sila yung magaling, sila yung ganito, yung mga produkto, so on and so forth, may mga objections. Especially kung ang mga makakaharap ninyo ay talagang exposed sa synthetic drugs, yung mga Western medicine kung tawagin. Then so tatalakayin din natin paano ba tayo dapat sumagot sa bawat mga tanong, objection o mga queries ng mga taong kausap natin. And siguro mga ilang bagay pa, how to build trust and confidence. So by way of introduction, ang goal po natin dito ay paano iahanda yung mga dealers natin na sumagot sa mga health concerns o health-related concerns na mayroong katapatan, may pagkalinga, at mayroong confidence o yung kasiguruhan. Now, practical po ito. Ito po yung madalas kong ginagawa. And somehow, ito'y makapulot kayo. Marahil marami dito, alam nyo na, ito'y paalala na lamang. Kung ito po ay bago, pwede nyo po namang damputin. Well, number 1 po, prepare dealers to answer health-related concern with honesty, care, and confidence. Well, unang-una ko pong babanggitin po sa lahat, ay isa pong kasabihan na matagal na pong ginagamit, matagal nang tinuturo, matagal na siguro nating alam. Kaya lang, minsan baka yung ating pagkakaintindi ay hindi ganon. Bakit ko sinabing hindi ganon? Narinig na natin yung honesty is the best policy. Ito po'y katuturo ko lang sa church nung last Sunday. Now, what is wrong with honesty is the best policy? Can anyone answer? Meron ho ba? Meron ba kayong napansin? Honesty is the best policy? Meron bang mali doon? O may tama ba? What's your opinion? Ano ho inyong masabi? Can anyone from our participants share something?
Honesty po is wrong po yung honesty is the best policy. Honesty po ay isang ah, is Sige po, go ahead. Nawala yata yung signal. Can anyone help? Meron na pong isang sumagot pero hindi niya nabuo. Meron ba ibang opinion na gusto niyong ano? Kasi dito po, Pastor po, honesty po is right pero is not good policy. mhm. Is there any other opinion? Maliban po dun sa isang kapatid na yon, sa isa nating mga participants. Can anyone comment on that? Kung wala na po, Honesty sasagutin po ko. ay tunay at totoo. Kagaya ng kung gaano katotoo ang Panginoon sa atin. Kaya dapat ganun din tayo makitungo sa ating kapwa. Totoo at tunay para mapaniwalaan tayo. Okay. Sister Esterlina ba ito? Sis Okay. Abby po. Abi. Eh, Okay. Is there anyone else? Last. Ako po, Pastor, si Esterlina. Sige po. Ano po ang masasabi niyo? May mali ba doon sa honesty is the best policy o kung may mali, ano yung mali? Kung Hindi tama, naman bakit po tama? mali. Hindi naman po mali or it is best. Bilang Christian po, Pastor, dapat talaga honest tayo sa maliit na bagay hanggang sa malaki na bagay. Okay. Kasi po, parang hindi sa Kristiyano na hindi talaga honest. Okay. Yun Okay. ang mali, Pastor. Kristiyano, hindi honest. Yun ang mali. Pero ang Oo. honesty, Tama. hindi siya mali. Thank you Okay. po. Salamat po. Okay. Sagutin na po natin. If there's something wrong, bilang Kristiyano, honesty ba talaga yung best policy? Yun ba talaga yung best policy, yung honesty? Ilagay natin in a proper perspective. Lagay natin sa mas magandang pakinggan. Kaya ko binabanggit po, it seems to me that there is something wrong when you say honesty is the best policy because as a Christian, honesty should not be the best policy, but rather honesty should be the only policy. Hindi sa best policy lang. It must be the only policy as a Christian. Nakuha po ninyo? Tao po. It is not just the best policy, but rather the only policy. Dapat honest ka lagi, Christian ka eh. Now, since ang mga kausap natin dito, mga kapatid, ay mga Kristiyano, laman kayo ng church, at kung hindi man kayo member pa ng isang Christian church, let us make it a point, mga kapatid, mga kaibigan, na matutunan natin na maging totoo sa ating relasyon, sa ating paikitungo, sa ating sinasabi, maging sa ating mga dinidistribute o binibenta. Kasi babalik at babalik sa atin yan eh. Sa ayaw at sa gusto natin, ipapamukha yan sa atin. So number one, let us prepare ourselves, mga kapatid, to be honest always in dealing with our clients, ating sitwasyon, o sa ibang tao. So unang-unang payo ko po, don't just make honesty as the best policy, but rather make honesty the only policy. Okay po. Number two, never play smart when you don't know. Rather be honest. Ang isa hong problema sa mga nagdi-distribute, yung kaya nga sinabi po, little knowledge is dangerous. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong training, seminar, pagtuturo, para ma-enhance yung ating kaalaman, ma-improve pa, maintindihan pa natin. Because the best authority is someone who knows what he is saying or what he is telling someone. Mas paniniwalaan po tayo kung alam natin yung sinasabi natin. So, never play smart when you don't know. Pag talagang hindi mo alam, sabihin mo, hindi ko pa alam. Inaalam ko pa. Aaralin ko yan. Hindi po kabawasan ng pagkatao natin yon. Kasi totoo naman, hindi naman lahat ng bagay alam natin eh. Pero wag kang tumigil sa pag-aaral. Wag kang tumigil sa pagkatuto. As long you have that spirit of learning, there would still be a chance to change.
because the ultimate result of learning is change for the better, for the good. So pagka hindi mo masyadong alam talaga, una, mag-aral ka, alamin mo, magsanay ka, magtanong ka, hindi naman masama magtanong. Andiyan naman si Dr. Maika, tanungin natin. Then be honest, kung na-encounter mo, napalagay ka sa isang lugar na kung saan yung sakit o yung sitwasyon ng tao ay hindi mo pa alam, hindi mo alam ang ibibigay na gamot sa kanya, magtanong tayo. Pangalawa, humingi tayo ng mga materials. May materials naman tayo diyan sa office na pwede nating hingin at pwedeng i-provide. Then, tuloy-tuloy lang yung pag-aaral. Ang totoo niyan, wala pong katapusan ng pag-aaral. Tuloy-tuloy po ang pagkatuto dapat. Pangatlo, study carefully your products with its corresponding sickness or illness to address its effect, duration, dosage, and never promise heaven or hell. Ulitin ko po, study carefully your products with its corresponding sickness. Ano ba ang tinatarget ng ating dalang mga food supplements? Ano ba ang sakit na tinatarget nito? Ano ba ang ina-address nito? Ano ba epekto nito pag ininom? Mabuti ba o masama? Sabihin natin kung hindi lapat sa'yo, wag mong ituloy. Wag nating ipili para makabenta lang. Sabihin natin yung duration. The best person who can really give us an explanation to this is si Dr. Maika. Then anong dosage? Hindi yung bibigyan mo kaagad ng mega dose para madaling maubos para bumili ka agad. Wag naman. Never promise heaven or hell. Ibig kong sabihin lang dito, huwag kang mangangako ng hindi totoo just for the sake na makabenta ka lang o di kaya tatakutin mo. Okay? So, maging totoo lang tayo mga kapatid. So, pang-apat, remember that people don't care how much you know until they know how much you care. Always remember that. Hindi interesado yung mga tao kung anong alam mo. Gaano kalalim, gaano karami, gaano kalawak, hanggat hindi nararamdaman yung pagkalinga mo. So unang-unang dapat maramdaman ng ating mga client, ang mga pasyente po natin, ay yung ating pagkalinga. Maniwala kayo sa akin, pag naramdaman ng tao yung pagkalinga, they will start listening and they will start believing. Kasi ang unang-una, ito po, ewan ko kung nasabi ko na ito noon, nung una. Ito po, sabihin ko sa inyo. Ang isang natutunan ko po sa marketing, you don't sell first your product, you sell yourself first. Pag-usapan muna natin yung tao, pag-usap muna tayo. Establish muna natin yung relationship natin. Kasi pagka na-establish natin yung relationship natin, naniwala yan sa atin, nakumbinsi natin, nandoon na yung trust and confidence nila sa atin, maniwala kayo kahit bulok, bibilihin yan. Just because kaibigan ka na nagtitiwala sa iyo. So remember that people don't care how much you know until they know how much you care. Pakita muna natin yung ating pagkalinga. Panglima, show that you know what you are talking about and what you are selling. Dapat alam mo kung ano yung pinagsasabi mo. Alam mo yung produkto mo. Alam mo yung epekto nito. Alam mo yung lahat ng likaw nito. Na paano natin malalaman yan? Study, learn, and keep attending sa mga training and seminars. So, pag alam mo yung binibenta mo, it builds confidence. At pag nakita sa iyo yung know-how, yung tao maniniwala, nabibuild din yung confidence sa iyo. Pero kung ikaw mismo hindi mo masagot yung tanong, nahihirapan kang sumagot o di kaya ay gumagawa ka, nag-iimbento ka ng sagot, mararamdaman ng tao yun. Lalo na, hindi mo alam yung tao, kung yung tao ay nag-aaral o yung tao ay may alam, baka sinusubok ka lang, mahuhuli ka. So, show that you know what you are talking about or what you are selling. So, alamin mo yung produkto mo. Know your product. Yung duration niyan, yung efficacy niyan, yung potency niyan, and as much as possible, kung pupwede, bagamat ito ay should be kept, yung trade secret dapat, at least may paliwanag mo yung ilang mga ingredients at ano yung mga epekto ng ingredients na yan. Bakit yan yung nabuong gamot na yan o yung supplement na yan? Bakit yan yung ibinibigay mo sa kanya to address yung kanyang present situation? So understand and know about your product.
so that you know what you are talking and what you are selling. So, importante po yung product knowledge. It is very, very important. Hindi po yan option, yan po ay mandatory. You have to gain their trust. How to gain their trust? By showing them that you know what you are talking. You are confidently talking about your product. Alam mo yung likaw. So, kinakailangan natin ng mastery. So, learn it. Not only learn it, memorize it. Because when you memorize it, mas merong may papaliwanag mo by heart. Kahit na wala kang kopya, kaya mong sabihin. Understand it. Pag naiintindihan mo yan, wala kang kabang ipaliwanag. Aralin mo, study it, and higit sa lahat, master it. I-master mo. Paulit-ulit. Alam ko hindi madali mag-aral ng medisina. Masakit sa ulo, masalimuot, aaralin mo yung sakit, aaralin mo yung dosage, aaralin mo yung potency, aaralin mo yung ingredients, aaralin mo yung duration. Ang dami mong aaralin. Kaya kung tutuusin mga kapatid, itong pinili nating linyang ito, hindi po madali. Pero alam nyo, pag yung tao gumaling at yung tao na tulungan natin, forever indebted sa atin yon. Forever grateful sa atin yon. Magpapasalamat yon. Naalala ko ang Pastor Ed noon, kinukwento niya, na pagka may mga tao siyang napagaling na ayos, kung ano-ano binibigay sa kanya, kung ano-anong regalo. Hindi ko ito sinasabi para mag-isip kayo na gagawin para mabigyan kayo ng regalo. Kasi si Pastor Boran, binibigyan ng lupa, binibigyan ng sakyan, binibigyan ng pera, kung ano-ano binibigay. Huwag yan ang motivation natin. Ang maging motivation natin, paano natin matutulungan yung tao? Lalo na sa panahon ngayon, napakahirap ng pera. Napakahirap ng buhay. So naghahanap sila ng effective, potent, at sigurado na produkto. So you should understand it, learn it, memorize it, understand it, study it, and master it. Now, punta tayo sa pangalawang topic natin. Identify common objections from customers. Makaka-enkwentro tayo ng iba't ibang criticism, objections, at kung ano-ano pang negatibo na comments. Lalo na kung yung kausap natin ay merong nagmamarunong sa tabi nito. Marami niyan. Lalo yung hindi masyadong kumbinsido. Lalo pa nga, pagka ang kanyang pagkaalam ay Western medicine. Sapagkat kontrapelo ng Western medicine itong ating dala. Synthetic kontra sa natural, medyo you have to convince your client. Kaya dapat alam mo talaga yung sinasabi mo, alam mo yung potency, alam mo yung mabuting epekto nito. So ano yung mga common objection mula sa mga customers natin? Unang-una nyo mararanasan dyan, comparison. Ikukumpara yung natural medicine, natural food supplement saan? Sa synthetic. Tatandaan natin, ang synthetic, immediate. Immediate yung effect. Makakaramdam kaagad sila ng immediate na ginhawa, makakaramdam kaagad sila ng parang immediate na kagalingan, and so on and so forth. Pero alam natin yon, may presyo yon. At alam din natin na pagka synthetic mga kapatid, merong mga naiiwan na chemical residues sa katawan ng tao. Halimbawa, pag capsule, mabuti kung yung ginagamit nilang capsule ay natural, gelatin-based, o ibig sabihin matutunaw nagiging pagkain. Okay? Paano kung ang mga nadali natin ay mga synthetic na hindi natin sigurado kung ano yung baka plastic. Kung ilang taon mo nang iniinom yan, nakarami ng plastic sa katawan mo, toxic na yung katawan mo. No? Whereas sa natural, gumagamit tayo ng capsule, pero yung ginagamit natin ay food grade, gelatin base. Ibig sabihin, pag natunaw, parang pagkain siya. So, kinukumpara yan. At tayo mga kapatid, dapat alam natin yung mga ilang basic na ito na katangian ng ating mga binibenta o daladala. So, common objection ng mga customers natin when buying natural food supplements, dito po umiikot. Iisa-isahin ko po mga kapatid. So, common objection from consumers when buying natural food supplements. It revolves around number 1, mga kapatid, price. No? Ikukumpara yung price. Now, mga kapatid, may mga synthetic na ang liliit, napakamahal. Pero binibili nila, bakit? Sold out sila doon sa epekto .
Sa atin, minsan, ito po ang medyo iingatan natin. Sapagkat kumpara sa mga naglalakihang dambuhalang mga natural food supply suppliers, kumbaga yung presyo ng atin ay napakababa. Yung sa atin na halagang 500, 700, 800, sa kalaban ho natin, 3,000, 4,500 yung 30 capsules. Ngayon, ano yung psychological effect niyan? Ang common idea nila, pagka mahal, effective. Pag mura, wala yan. Mahinang klase. So doon ho natin kakailanganin yung ating pagsagot. Paano ba natin sasagutin sila? Dapat alam mo yung product knowledge, yung efficacy, yung potency, at lahat ng yan. So iyan ang unang masasagupa natin. Explain natin, i-justify natin bakit mura yung ating produkto. Unang-una, just in case hindi nyo alam o kung natatandaan nyo, nung ginawa po yan, originally, nung dinesign po yung mga gamot na yan, ang unang-una talagang idea, galing po yan sa tatay ni Doc Micah, Pastor Ed Borja, na ang gusto niya, ma-avail ng mga Pilipino ang potent o epektibo na murang halagang gamot. Yan po talaga ang punot dulo niyan. Maabot ng kapwa Pilipino natin ang isang epektibong gamot sa abot kayang halaga. Kung bakit yan po yung presyo. Nasubukan na po ni Pastor na pinatulan niya ang isang Philippine pharmaceutical company. Pinatulan niya yung pong ating colon cleanser. Ano? Siya po ang nag-provide for 6 months. Binibenta lang niya dati, magkano lang binibenta dati? 330, yung 30 capsules. Noon pa yun, matagal na. Kalain yung binenta ng 3,500. Nagulat siya. Sabi niya, paano maabot ito ng mga Pilipino na kapos? Ang mahal. So, ang nangyari, negosyo. So, sabi niya ngayon, yung pinirmahan niya 6 months. Tinapos lang niya yung 6 months tapos tinuloy niya. Sabi niya, total na subukan naman na ninyo yan. Di subukan niyo, tuloy na lang ninyo. Kung kaya niyong kopyahin ninyo. Tinigil niya at minintay niya yung presyo. Kaya po yung reason yan, mga kapatid. Yung price po natin, reasonable, hindi ibig sabihin mura ay dahil pipitsugin. Ang layunin po niyan ay mga kapatid, ito po ay maabot ang mas maraming kapuspalad na makakapwa nating Pilipino na may sakit at maabot nila at sila'y mag-enjoy ng epekto nito. Now, pangatlo, trust and effectiveness. Pag-aralan po natin mga kapatid, na maintindihan kung ano epekto nito. Malaman natin kung ano yung healing properties nito. Sapagkat pagka hindi ho natin ito naiintindihan, mahirap po nilang pagtiwalaan. And commonly, pag hindi nila pinagtitiwalaan, ang tingin nila hindi yan epektibo. So, dapat ho maintindihan natin mga kapatid. Learn every product that we sell. Anong efficacy, potency, sabi ko nga, even yung dosage. At ang maganda sa produkto natin mga kapatid, ayon sa pag-aaral, itinuro na sa atin ito ni Doc Micah, sa pag-aaral po, sa bawat isang gamot natin, kagaya ng Aspelfern natin, nakakagulat ang epekto. Napakarami pala nitong essential contents na hindi lang para sa kidney, ang dami niyang inaabot, ang dami niyang naaayos. No? Kahit na yung oil natin, kaya pala siya best oil in the world. Sapagkat meron siyang mga katangian na tanging yung oil lang natin ang meron. So let us learn it, mga kapatid. Learn its effects and healing properties. Pang-apat, safety concern. Never forget to tell your patients its effects. No? Yung good effects and if necessary, kung meron tayong alam na epekto. Manbawa, kagaya ng oil natin, may mga tao merong psoriasis na pag pinahiran mo ng langis natin, natutuyo. Pero meron ding kaso, kagaya ni Brother Randy, meron siyang psoriasis, nung pinahiran niya, lalong nagsariwa. Be honest. Sabihin nyo, hindi kayo hiyang, wag nyo ituloy. So meron tayong mga iba-ibang katangian sa katawan. So wag tayong mandaya o wag tayong mambola. Magaling ho yan, ganito po yan. Sabihin natin yung totoong epekto. Sa Samar, ginamit yan ni Sister Irma, asawa ni Pastor Archie. Nasubok niya doon na yung mga bata, tinuturoan nilang mga bata, ay pinapila niya isang Sabado at sabi niya, dito kayo, libre, pupurgahin ko kayo. Pinapatakan niya ng 9 drops. 9 drops.
yung bawat dila ng bata. Nagulat yung mga magulang sapagkat nung umuwi itong mga batang to, the same day or the following day, yung mga bata ay naglabas ng mga parasites sa katawan. Now, bakit ko sinasabi yan? Huwag niyo na hong sosobrahan. Kasi po kung maraming parasites talaga sa katawan yung tao, yung bata, at sinobrahan yung dami, magpupulasan niya, maglalabasan yan sa ilong, sa tenga, sa mata, kung saan-saan. Pwede ho, warning ko lang ho, pwede hong makamatay. Bakit? Yung air passage pwedeng babarahan eh. So dapat alam natin, wag exaggerated. So yung safety concern dapat alam natin. Ipakita natin. Halimbawa, kagaya ho nung ating colon cleanse, yung ating colon cleanse. Dapat alam natin na ito'y turuan natin sila na ang effectivity nito mag-take effect to 8 to 10 hours at minsan meron pang habol. So dapat tuturuan natin yung ating mga bumibili ng na dapat ho kung may lakad kayo mag-adjust kayo kasi sa ganitong panahon talaga hindi niyo mapipigil, bubuga kayo rito. Wala bukang bibig namin noon ni Pastor diyan, walang matapang na lalaki diyan. Pag inabot ka diyan, lahat may kilabot. Tatayo talaga balahibo mo pag aabutin ka, hindi mo mapipigil eh. Dapat alam natin 'yon. Dahil baka mapahiya yung ating kliyente, hindi natin nasabihan, sumabog sa kalsada kung saan man, masisira tayo. Ano po? So, let us learn our safety concerns. Ang mga tao po, concerned po dyan. Safe ba sa akin yan? Pwede ba sa akin yan? Meron akong ganito. Aalamin din natin. Baka meron pang hindi sa sinasabi na concern niya at nag-take sa dyan, meron hindi magandang epekto. So, alamin din natin mga kapatid. So, keep learning at wag tayo mahiya na magtanong. Pag nagsasabi si Doc Micah, meron ba kayong tanong? Pagkakataon yun, tanungin nyo na lahat ang gustong tanungin nyo. Okay, panglima, ano yung mga common objection natin? Ano yung una? May comparison, yung price, trust and effectiveness, safety concerns, at ito yung panglima, skepticism. Maraming skeptics regarding marketing claims. Marami kasi, yung bang sinasabi natin, kaya nating panindigan. Yung bang epekto ng ating binibenta, yung ba talaga? Yung ba talaga yung mapapakinabangan nila? So, study and learn again. So, ano kailangan natin? Alam, kanina narinig ko, napanood ko, yung mga testimonies, napakahalaga po niyan. Wala hong tatalo sa satisfied customer. Hindi mo na kaya talunin yon. Yung mga testimonies na yan, yung mga anecdotes na yan. So, mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga niyan. So, pagka ikaw ay magbebenta niyan, as much as possible, bring your records, pictures, folders, or anything that proves yung product mo. At saka yung integrity ng company. So, dapat alam din natin kung ano yung company natin. Anong dala nito. Sapagkat sino bang gumawa niyan? Tatanungin. Dapat alam mo kung paano mo sagutin. Paano bang ginawa yan? Hindi mo masagot lahat-lahat paano. At least may idea ka kahit paano. So, manghingi tayo ng mga kopya niyan. Meron naman tayo sa office niyan. Now, because these products are often unregulated or loosely regulated compared to pharmaceuticals, consumers are frequently hesitant to invest in them without solid evidence. Kasi nga mga kapatid, yung ating pinibenta ay natural food supplements. Commonly unregulated or loosely regulated compared sa mga regulated medicines na kailangan pa ng prescription. So sa atin minsan ay hindi masyado. Kaya naghahanap sila ng strong, valid, solid evidence. So dapat meron tayong baon lahat niyan mga kapatid. Meron kang testimony o kahit na ikaw. Alam nyo, isang ginagawa ko diyan para din malaman ninyo, lahat ng produkto natin halos sinubukan ko. Para alam ko kung ano epekto, ano resulta. Totoo po nun. Hanggang ngayon, hindi lang po ako kumukuha para magbenta, mag-distribute, kumukuha po para gamitin din. Ginagamit ko po yan, mga kapatid. Now, so regulated drugs are substances that are manufactured, distributed, and administered under the strict supervision of government regulatory authorities due to their potential for addiction and misuse or harm. Bakit nire-regulate yung mga yan?
lalo na yung mga synthetic, kasi may tendency po na pwedeng abusuhin o di kaya maling gamit. Kagaya ho nung minsan, ano ho, meron po akong doktor, nirekomenda ho nila ito. Nahihirapan po akong matulog. Dahil pag mataas ang sugar mo, mataas yung blood pressure mo at kung ano-ano, ang dami. Hindi ho na makatulog. So, nagtanong ako sa doktor. Sabi ko, meron ba kayong pwedeng isuggest? Bagamat ito, hindi ko palaging sinasuggest, ha? Kasi masama ito. Huwag tayong masanay gumamit ng mga pangpatulog. Kasi pwede kang atakihan at matuluyan ka na hindi mo alam. No? Pinababagal yan yung pintig ng puso eh. Sabi sa akin nung doktor, sabi niya, meron ako ibibigay sa'yo, pero highly regulated ito. Pwede mo kasing abusuhin. Halimbawa, kung gusto kong nakawan yung tao, bibigyan ko lang ng binigay sa akin eh. 10 minutes tulog eh. Kahit sampali mo, hindi magigising eh. Yung mga ganung pagkakataon mga kapatid na pwedeng maabuso. Kaya nire-regulate. Yung atin naman, wala naman tayong wala naman tayong ganun na iinumin na pagka tawag nito, ininom mo, itulog ka ng ganung kahimbing. Bagamat, pag nag-aral kayo ng pagte-therapy, mga kapatid, mga pressure points, may mga pinipindot na pressure points na talagang pwede kang matulog o kaya magising. Well, anyway, mga kapatid, let us learn. So, tapos na po tayo dyan. Now, teach respectful, simple response. Ito, napakahalaga, mga kapatid. Paano ba tayo dapat sumagot? Meron pong simple rule. Pagka tayo ay sasagot, ito'y natutunan ko po sa seminaryo pa. Yung pong formula ay KISS. Ay hindi ho halik yon. Ang ibig sabihin ho nung KISS, keep it sweet and simple. Kasi meron ako isang panuntunan sa buhay. More talk, more error. Less talk, less error. No talk, PP. Hindi, no error. So, matutunan natin yun. So, ano dapat natin gawin? Bago tayo magrumispeto, igalang ho natin yung taong kausap natin. Kung nagmamarunong o kaya walang alam, wag nating huhusgahan agad. Pag tayong idodominate natin, o anuman, papatunayan natin mas marunong tayo, mas magaling tayo, wag po. So una, learn to listen and show honest concern with your client. Ulitin ko po. Learn to listen and show honest concern with your client. Minsan ho yung mga pasyente natin, talagang wala silang alam. Naghahanap talaga sila ng honest concern. Yung makikinig sa kanila, yung uunawa sa kanila. Maraming complaint yan, lalo na kung may edad, patong-patong na yung nararamdaman. Ang dami na niya, ang hirap mong intindihin. Alam nyo, simple lang pwedeng gawin nyo dyan. Pakita mo concern mo. Yung simple touch sa balikat, yung simple na paghawak sa kamay ng assurance, paramdam mo. No? Na tamang tono ng boses, alam mo yung sinasabi mo, confident ka, they will start to listen. At doon nabibuild yung relationship, yung trust and confidence. Learn to listen. Show honest concern. Pangalawa, ito po, bilang pastor, ito po ay mahalagang maintindihan nyo. Kung kayo po yung mga Kristyano, have a soul winner's attitude in dealing with your client or patient. Ano yung soul winner's attitude? Yung soul winner's attitude, kinakausap niya ang tao para mawin niya sa Panginoon ng kaluluwa. Hindi ho para mabentahan muna. Unang-unang ilagay natin sa puso't isipan natin, mas mahalaga pa rin yung kaluluwa ng tao. Aanhin natin yan kung gumaling, sa impyerno rin pupunta. So pagka meron kang soul winner's heart, ando doon yung pasensya, andun yung pangunawa, ando doon yung pag-ibig, andoon yung pagtsatsaga, andun yung pagtitiis. Pagka naramdaman niya ng pasyente, mas maganda pa nga, nasolwin mo muna siya. Pag nasolwin mo yan, mag-iiba pananaw niyan sa iyo. Makikita niya yung concern mong lalo sa kanya. At pag nakita niya yon, then you will establish a very, very good relationship sa kanya. So have that soul winner's attitude. Pangatlo, satisfied customers are easy to deal with. Pagka yung customer na yan ay nasatisfy mo yung kanyang longing, yung kanyang craving, yung kanyang mental vacuum na mga tanong sa isip niya, na-satisfy mo, magdi-develop yan ng pagtitiwala sa iyo. At pag na-develop yung tiwala sa iyo, madali na siyang i-deal, mga kapatid. Alam nyo,
Yung sinabi ko kanina, unang-una mong ibebenta, wag yung produkto. Yung sarili mo muna. Establish your relationship. Kasi pag na-establish mo yung relationship, sabi ko nga sa'yo, kahit panis, kahit bulok, bibilihin yan. Bakit? Kaibigan ka na niya. Titiwala sa iyo eh. So madali na silang i-deal. So satisfied customers easy to deal with. Pang-apat, learn to win the soul first before dealing with your products. Nasabi ko na rin to kanina. Anihin muna natin yung kaluluwa. Gamutin muna natin yung espiritu bago natin gamutin yung physical. Kasi sa totoo lang, ang sabi ng Biblia, the spirit is willing but the flesh is weak. Kung ano kondisyon ng espiritu, nasunod lang yung katawan. So best thing mga kapatid, gusto natin maging potent yung ating produkto. Anyway, sabi ng Pastor Ed, lagi niya sinasabi sa amin, ang mga gamot na ito, ang potency nito galing sa Diyos. Hindi kung kani-kanino man. So, dalahin muna natin sa Panginoon, makakilala sa Panginoon, pabayaan natin ng Panginoon na kumilos, hayaan natin siya, then gamitin ng Panginoon yung ating produkto, at pag ginamit na yan, then mga kapatid, na maniniwala sila. Sabi ko nga, satisfied customer is the easiest people to deal with. And keep it sweet and simple. Lagi ho nating tatandaan, when you win their trust and confidence, you can sell anything to them. Never promise heaven or hell. Try to be simple and clear. Maging malinaw, simple lang. Avoid complex explanation that might jeopardize your good intention. Huwag ka nang gumamit ng mga high-sounding words. Mga scientific terminologies na hindi mo rin maipaliwanag. Simple lang. Mas simple, mas madali. Wag mo nang kung ano-ano. No? Wag tayong magkunwari na para tayong mga expert na mga doktor. Maging totoo lang tayo mga kapatid. Ang concern natin ay matulungan sila. At yun lang po, mahalaga sa kanila. At sumunod ng topic ho natin ay iwasan po natin na maging defensive or maging exaggerated o labis-labis yung ating mga sinasabi. Avoid defensive or exaggerated claims. Anong ibig sabihin? Best weapon against ignorance is knowledge. Pinakamagaling po mga kapatid na laban o kasangkapan, weapon against ignorance is knowledge. Mag-aral tayo. Know your product. Understand your product. Maging well-versed ka dyan. Memorize it. Be confident about it. Because the best weapon against ignorance is knowledge. So, unawain po natin, huwag tayong masyadong defensive o masyadong exaggerated. Maging totoo lang tayo. Kung hanggang saan lang yung sinasabi kung tutuusin, yun lang. At marami hong mga studies na ginastusan ho ng holistiko. Pwede tayong humingi kay Doc Mike kanyan at aralin natin. Pangalawa, avoid exaggerations. Never claim what you don't have. Huwag mo sabihin kung ano ka na hindi ka naman ganun. Huwag kang magpanggap, in short. No? Huwag mo sabihin doktor ka, kung ano-ano ka. No? Sabi ka isang hamak lang na nag-aaral at nakakaintindi, dumadalo ng seminar, naturuan ng ganito. Pwede yun. Sapagkat pag nasubukan naman nila yung gamot, yun na yung yun na yung magpapatotoo sinasabi natin. Yung efficacy ng ating binibenta, pag nasubukan nila at guminhawa sila at gumaling, lahat ng claims natin masasagot na. So hanggat maaari, iwasan po natin yung sobrang galing. Tanda natin lahat ng sobra hindi maganda. Yung sobrang galing, sobrang hanip, at kung ano mga claims, sabi ka, never promise heaven or hell. At pangatlo, learn, study, discover, memorize, attend trainings. Higit sa lahat, learn to improve yourself. Ang ginagawa ko po, hindi lang po ako nagtitraining. Bumibili po ako ng mga libro. Nag-aaral po ako, nagsisiyasat. Tumitingin po ako kung saan ako pwede pang matuto. Ma-attend din po ako ng training. So never stop from learning. Keep learning, keep studying, keep discovering, memorize, attend trainings. And do not forget, wag mong damutan yung sarili mo. Sarili mo yan eh. Kung yan na ang bread and butter mo, magbenta niyan, then you should be expert on that. Parang kaming mga pastor, ang bread and butter namin is public speaking, preaching and teaching. So we cannot avoid to study and learn because we cannot give what we don't have. Kung hindi namin pinag-aralan, wala kaming alam ano sasabihin namin. Sa kaya walang tigil na yung pag-aaral niyan. Tuloy-tuloy po yan. Ganon din po tayo mga kapatid. Mastery. Pag paulit-ulit ho natin, para ho natin ma-perfect yung isang bagay, yung paulit-ulit na tama, mga kapatid, constant correct practice makes perfect.
Ano? So, mali rin po yung sinasabing practice makes perfect. Mali rin po yun. Bakit? Marami nagpa-practice, mali yung practice kaya hindi nila ma-perfect. Ano yung tama? Constant, correct practice makes perfect. Okay? So, panghuli, mga kaibigan, mga kapatid, build trust through calm communication. Pakitaan tayo. Tayo hong mga medical advisor, mga nagbebenta ho nito, dapat ho tayo unang-unang kakitaan, mga kapatid, ng kapanatagan ng puso at isipan. Mararamdaman kasi ng ating mga kausap kung tayo po'y nanguhula, nagbabakasakali, o kaya nagpapa-impress. Let us build trust through calm communication. Number 1, mga kapatid, never forget to pray for the patient. If it is possible, win them to Christ. Yun ang una po. Pag-pray muna natin sila bago magbenta, magbukas ng usapan ng kung ano-ano, pasalamat ka sa Panginoon, nagkita kayo, pag-pray mo siya, maramdam mo kaagad yung concern mo sa Kanya. And if possible, win them to Christ. Number 2, patients with troubling condition commonly irritated. Yung mga pasyente na marami ng dinadalang kabigatan, lalo na yung mga senior citizen, lalo na yung mga may sakit na kapos sa pananalapi, commonly mga kapatid, they are irritated, short-tempered, skeptics, hindi mo basta mapaniwala yan, ang daming tanong, ang daming duda. At ito mabigat, gusto nila kaagad maganda yung resulta. Result-oriented kaagad sila. Gusto kaagad lang may epekto. They want their money's worth, yun ang dahilan. And wanting and convincing result. Naghahanap sila ng mga resulta na talagang convincing, totoo. So ano dapat natin gawin, mga kapatid? Let us show calm and assuring thoughts to help them. Sabihin mo yung totoo, ito po yung sitwasyon ninyo. Kayo po ay may CKD stage 5. Kayo po ay mayroong cancer na ganito. Huwag mong sabihin, miracle oil po ito, kaya pong pagalingin lahat yan. Ay, wag. Wag. Ano? So, maging totoo po tayo. Remain calm but reassuring. No? When dealing with your client, nanay, hindi ko sinasabi na itong gamot na ito ay magagamot kayo kaagad. Pero isang bagay ang alam ko, pag gusto ng Diyos na mabuhay kayo, walang imposible sa Diyos kung nananampalataya kayo. Mag-pray tayo. Maniwala kayo sa akin, mas maganda po yun. Ano? Sabihin natin yung totoo. Huwag natin ipangako yung kung ano-ano na hindi naman kayang i-deliver. Okay po? Pangatlo, do not discount God's intervention. Huwag nating ibaliwalain yung pwedeng gawin ng Panginoon na para bang ikaw na lang yung magaling, ikaw yung hanip, no? Ikaw yung nagpagaling, ikaw yung huwag po. At ito po ang sabi po ng James 5:16. Ito po, no? Do not discount God's intervention. Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Memorize nyo po yan, James 5:16. Huwag ho nating baliwalain yung pwedeng gawin ng Diyos sa kanilang buhay at sa pamamagitan natin. Ano? Pang-apat, make a regular visit and communicate. Kung po pwede po, may time kayo to show concern, hindi ka lang interesado sa pera niya, ano? Sapagkat pagka na-win mo siya at nakita niyang efficacy ng gamot natin, ikaw na yung tatawagan yan. So, ano pwede mong gawin? Make a regular visit, baka mawin mo siya, hindi mo man siya mabentahan ng gamot o ng food supplement, na-win mo yung kaluluwa, panalo na tayo. Okay na yon. Make a regular visit and communicate. How? Call or message them. No? Pwede mong tawagan, kunin mo yung kanilang messenger account o FB account, tawagan mo sila, communicate mo sila, o kaya dalawin mo sila. At panghuli, try to befriend them. Gawin mo silang kaibigan, kasama. Much more so, kung mawin mo sa Panginoon, disciple mo, dalahin mo sa church. Sa ganung paraan, mga kapatid, makikita nila yung ating totoong concern, hindi lang tayo negosyo, hindi lang tayo pera-pera. So mga kapatid, with that, mga kapatid, I hope meron po kayong napulot kahit kaunti, ano, at sana po nakatulong kahit paano po yung mga napakinggan ninyo. Maraming salamat po. Kung sakali hong meron kayong tanong, kaya kong sagutin, sasagutin ko. Pagka hindi, tanong natin kay Doc Micah. Magandang gabi po. May tanong po ba? Maraming salamat po, Pastor Jess. No? Palakpakan naman po natin si Pastor Jess po. No? Maraming salamat po sa sharing niyo po. Ano po sa ating naibahagi po ninyo ngayong gabing ito. So baka po may
gustong magtanong po kay Pastor Jess po regarding po sa kanyang naibahagi po ngayong araw na ngayong gabing ito. So, maaari po kayong mag-open ng mic para po kayo magtanong kay Pastor Jess. So, baka may gusto kayong itanong, linawin po. Or baka may na-experience kayo na konektado sa naibahagi po ni Pastor Jess. Na gusto niyo po ninyong malinawan at maipaliwanag po. So, ayan po, no? Just to clarify lang, just to add. Okay. Nabanggit kasi ni Pastor na we're using gelatin capsule. That was during the time of Pastor Ed, we're using gelatin. But sa atin po ngayon, mas in-upgrade natin, mas Okay. minahalan natin vegetable capsule. Kahit Oh, mas very mahal, opo, kahit mas mahal talagang sinikap natin. Amen, Na, amen. Praise the Lord. Very Ah, nice. Opo, Very nice. vegetable capsule ginagamit natin. Very Yun nice. po. Sige po. Nung Maraming panahon kasi ng Pastor Ed, gelatin eh. So, yun ang inabot ko. Opo. Hindi ako nakapagtanong na vegetable capsule na pala. Praise the Lord. Mas maganda, mas Yes healthy. po. Apo. Yun. So, mas pina-healthy po ngayon yung ating Oo. ginagamit. Ngayon, Maganda opo. yun. Maganda yun. Magandang balita yun. Very nice. So, maraming salamat po ulit, Pastor Jess. Naghihintay po tayo sa mga gusto pong magtanong kay Pastor Jess in relation to the discussion po of Pastor Jess about marketing din po. So, hindi lang ito tungkol sa pagbebenta, katulad ng sinabi ni Pastor na is about building trust and genuine relationship po. Tanda ko po yung sinabi ni Pastor Jess, po. So, dapat po nang maramdaman ng client natin is yung kalinga, So, pag once natin, yung naramdaman ng client yung kalinga, doon sila magkakaroon ng listening and believing. Tama po. And now, kapag tayo ay May share lang akong kaunti. Testimony ito. Eko ko na-share ko na ito dito. Nung ako ay hindi ko alam na meron na akong almost ruptured appendix. Sumusuka na ako kung ano nangyari sa akin, hindi ko na mapaigi. Ginawa ni Pastor Ed sa akin, dinala niya ako doon sa kanyang clinic. For 3 days, katabi ko siya, nakaupo siya, nagbabantay, pinapakain, ginagamot ako. Lahat ginagawa niya sa akin. Siya mismo yung nagte-therapy sa akin. And gamot niya, yung kanyang alam, yung presensya niya, yung lahat ng yon. Wala kasi akong kamag-anak, mag-isa lang ako sa Laguna noon. And hindi ko makalimutan yon. For 3 days and 2 nights, 24 hours, nasa tabi ko siya, nag-aalaga, concern, so on so forth, nagpipray. That is exactly what made me get close sa kanya. Closer sa kanya. Sabi ko, iba tong taong totoo to. Yun yung sinasabi ko kanina. People don't care what you know, how much you know, not until they know how much you care. Pagka naintindihan ng tao yon, hindi ka lang nagbebenta ng gamot sa kanila, maniwala ka sa akin, hahanapin ka nila. Minsan hindi na lang yung gamot ang hinahanap sa iyo, yung presensya mo. No? Si Brother Ed, Manila, Rodel Manila. May sakit 'yon sa bahay, pero pagdating sa clinic nakita si Pastor Bora, magaling na. Kaya sabi ni Pastor sa kanya, picturean mo nga ako at paggawa ka ng malaking picture lagi mo sa bahay mo. Kasi yung presence pa lang na-develop na 'yon . So kung magawa natin 'yan mga kapatid, malaking bagay 'yon. Isa 'yon . Sa natutunan ko sa marketing 'yon. Huwag mo muna ibenta kagad yung produkto, ibenta mo muna yung sarili mo. Establish your relationship. Yes po, thank you Pastor Jess. Totoo po yan. Building trust and genuine relationship po, lalong-lalo na po sa ating mga clients or customers po. Tama po yung sinabi ni Pastor Jess. So, ibenta mo muna ang sarili mo bago yung product. Dapat makabuild ka muna ng trust sa mga client natin. And now, kapag tayo ay nag-share na experience, nagiging totoo yun tayo. Nagiging totoo tayo at handang tumulong doon, nagkakaroon ng impact sa ginagawa natin. Because real marketing is not just about visibility. Katulad ng topic natin ngayon, it is about credibility and sincerity din po sa ating binebenta, sa ating mga client din po. Lalong-lalo na kapag ang puso natin ay tama at ang intention ay tumulong, mas nagiging meaningful bawat interaction natin sa ibang tao. So yan po yung natutunan ko kay Pastor Jess. Maraming salamat po ulit, Pastor Praise Jess. the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po. Maraming salamat po ulit.
Sa mga gusto pong magtanong po kay Pastor Jess or baka may makaisip po, ano po, later po pwede tayo magtanong po ulit, ano. So, hindi lang po si Pastor Jess ang magtuturo at magbabahagi sa atin ngayon, meron pa pong isa. So, hindi ko na po patatagalin pa, no. And now for our next speaker po, she will guide us on how we can visibility and digitally marketing in real life platform po. Alam niyo po, napakaswerte po natin ngayong gabing ito at ngito sa webinar natin ito. Kasi po, based on my experience po, digital marketing po ngayon ay laganap. Pagtuturo po ng digital marketing ilaganap na po sa online. Pero may bayad po ito, no? Karamihan po may bayad po ito sa iba po. Pero ngayon, sa webinar natin ngayon, matututo tayo at pwede natin ito ibahagi sa iba din ng libre po. Ano po? So, napakaganda po ng project natin ngayon and din ng webinar natin ngayon. So matututo tayo ngayon about sa visibility and digital marketing. Ano po? Sa pamamagitan ni Pastor Jess at ito na po yung susunod nating speaker. Let us all welcome na po Miss Marjorie Abayan. Ma'am Marjorie. So good evening po. Palakpakan naman po natin si Ma'am Marjorie po. I think Ma'am Marjorie naka-mute po ata kayo. Ayun. Ayan po, audible na po ako. Yes po. Thank you po. Okay po. So, alright. Good evening po again, mga ka-Prosper po. Ayan, mga ka-Prosper. Ayan po natutunan natin last time. And welcome back to our class tonight sa tema pong Prosper and Perform Challenge. Grabe, ang ganda po ng topic natin with Pastor Jess and sana po nag-note po tayo. And parang napansin ko po, mga batikan, mga pro na po yung mga nakikinig po ngayon. So, ile-level up po natin ng konti yung learning po natin. And again, this is Marjorie and I'll be your speaker for this discussion. And I hope you are doing all great and alam ko pong busy ang lahat and ganun pa ma'am, nandito pa rin po kayo kaya sana marami po tayong matutunan ngayong gabi. And mag-invite pa po tayo ng mga friends natin para marami po tayong matulungan sa 1 hour sa ilang oras po natin dito every Monday because this webinar is free to all na mag-join but expensive to ignore. And napakaganda po ng topic natin ngayon kaya kung excited na po kayo mag-start ngayon pong araw or ngayong pong gabi, habang inaayos ko lang po yung screen, make sure po na nakamute po muna yung mic and paka-turn on po ng camera natin para habang magkalayo po tayo or kahit magkalayo po tayo, I want you to feel na connected po ang bawat isa po sa atin. Okay po? So, wait lang. One moment lang po. Okay po. While waiting po kay Ma'am Marjorie po, reminder lang po ulit po sa mga audience natin na 1 or more po yung attendee sa isang account po. Don't forget po ulit tayo mag-selfie para po tayo ay magkaroon po ng attendance din po. So para makilala natin, baka may bago po ulit tayo dito po sa ating webinar po. So mas maganda, tama po si Ma'am Marjorie, every week nakaka-invite tayo po ng attendees po. I think baka ready na si Ma'am Marjorie. Okay, thank you so much po for waiting. Okay, so let's move on now. Okay. So, ayan, kung ready na po ang lahat, kindly click heart reacts on your screen and type, I am ready to prosper and perform. Uncom ko lang po. Yeah. Ayan, I am ready to prosper and perform and okay, pati na po may nag-comment na po ba? Ayan, ito po, copy-paste na lang po yan. Okay po. So, refresh lang po tayo ng kaunti. Last week po, we talk about first is what personal branding is. Kung paano ka mag-stand out on social media, not just because about selling products, but about find what makes you different, okay? Your personality, values, and style as a content creator. And then we discussed the 3 important elements, which is yung ating pong profile, which is the first impression po,
Mhm. First impression, and then post, which is the proof of value, then tone, how we connect. And pag pinagsama po natin lahat yon, we build trust. Okay po? And tandaan din po natin na hindi ito instant, walang shortcut po. Consistency is the key. And I encourage everyone po to explore TikTok kasi mostly po pag nagtatanong ng sakit or minsan po, dati YouTube po madalas. But ngayon po pag may nararamdaman, TikTok, dati kasi yan YouTube nga dahil mas pinaiksi na po yung attention span po ng mga viewers ngayon. And may dalawa din po tayong ginagamit na account para po mag-posting and mag-post and learning how content works. And aside from that po, umattend din po tayo, kagaya po ng sinasabi ni Pastor Jess kanina. We attend webinars wherein tinuturo po nila doon yung mga experiences or yung tinatawag ni terminology nila na tae po. Kasi tayo po sa mga naghahaponan. Ang ibig sabihin po ng trial and error. Okay po? So continuous learning lang po talaga. And for our objective, first is, meron po ba ditong pwedeng magbasa? So, kunyari po, nagbabasa lang po tayo ng script. Okay, volunteer po. Any volunteers? Meron po. Objective po. Define the three content pillars clearly. Give example of each pillar. Teach variety in content creator. Help dealer about representative selling post. Thank you so much po. So tonight, our goal is, wala. So tonight po, our goal is to train dealers to create balance in content that informs, encourage, and opens conversation. So, okay po. Okay. So ngayon naman po, before we continue, let's anchor this session with a powerful reminder. So sa Colossians 4:6 po, let your speech be always with grace and seasoned with salt. Okay po? Ano pong ibig sabihin nito? In our context as dealers who wants to grow in social media platform, we are here po to promote po bilang isang brand ambassador na din po ng Mouth Holistico. So, nire-represent po natin yung product. So, with that po, importante po na ma-build po natin yung trust natin. Especially po, okay, wait lang. Yan. With grace na ibig sabihin po mas maayos, mas magalang, hindi po pilit. Hindi tayo yung tipong hard sell na parang nangungulit. Instead, we communicate with respect and sincerity. Seasoned with salt, ibig sabihin may value, may impact. Hindi siya yung boring, hindi yung paulit-ulit, hindi yung puro bili ka na. Ayan. So, with this po, paano natin i-apply yung content natin? Okay, simple lang po. Para mas maging effective po ang content natin, kailangan po balance. And ito po yung tinatawag nating 3 content pillars. Okay, first po, meron po tayo ditong 3 content pillars po. Educate, inspire, and invite. So first po, educate. So here po, nagbibigay ka ng value. Magbibigay ka ng kaalaman, may salt, or what health knowledge can I share to help them? Yan kagaya po ng sinabi ni Pastor Jess kanina, kung ano yung pinaramdam sa atin or kung ano yung knowledge or yung experience na meron dun sa product. And ang dahilan po kaya panonoorin or magstay sa video natin, may natutunan sila sa'yo. And hindi po tayo artista na kapag po nag-post,
million views agad. But meron tayong knowledge, and once nag-post po tayo sa mga accounts natin, automatic, again, we are all brand ambassador or representing Mount Holistico. And ano yung mga gagawin natin? So for example po, we can share experience. Kagaya po nung kay Ma'am Elma po, kung hindi po ako nagkakamali. Nag-share po siya ng experience sa Facebook, and Facebook po ba? Tama po, sa Facebook po kayo nagpo-post. And ang maganda po kasi sa Facebook, marami pong marites. Marami po diyang marites, kaya kahit po mahaba po yung caption nyo, babasahin po talaga yan. So, share experience, maganda po yan. Share discovery, share kahit po yung everyday nyo po. Basta po totoo. And like, pwede din po natin i-share yung mga benefits ng products. Pwede po natin yung mapanood lahat sa YouTube po kay Ma'am Maika po diyan sa YouTube po na sinasend sa GC. Paano gamitin, para kanino siya, tips or common mistakes, yan yung mga ganyan po. So, and aside from that po, dapat talaga may product mastery. And ang maganda po sa atin, meron na po tayong niche or focus area, which is yung health. Okay po? And for us to find our target market, we need to be specific sa script, wordings na ginamit, o yung tinatawag nilang SEO o Search Engine Optimization. So dun po, makikita po dun na kapag po kasi nag-type po tayo, limbawa po, what are the benefits of Nevron? Ano ang epekto ng Nevron? Yung mga ganun po, para saan ang benefits ng colon, or ano po, paano gamitin, di ba? So mahalaga po na meron pong representative o meron pong mag-i-educate po sa kanila. Kasi nga po, pag mali po yung knowledge, or minsan nakalimutan po nila, kasi nalimutan ko na bawal pala ako lumabas. Mas maganda po, meron pong video, meron pong social media platform na mag-share sa kanila ng information. So, again, our goal here in every post po, as a Mount Holistico health advocate, we educate first before we promote. Again, show honesty. And don't exaggerate results po, kasi lalo na po, critical po yung health, lalong-lalo na po sa social media. Importante po na may reminders po kayo, don't overpromise, don't make realistic claims, instead focus on real experience and real value. And yan, lagyan din po natin ng mga disclaimer after bago po matapos yung video. Okay? And isa po sa mga tip ang paggawa po ng video, yung mga ideas at topic po na gagamitin natin, again, makikita po natin sa YouTube, doon po sa mga discussion po ni Doc. Okay? And tandaan lang po natin, wag po natin kakalimutan na maglagay ng disclaimer. And again, we already had an audience or target market. So, ayan po sila. Yung mga busy professional, laging pagod, stress, no time for health. So, anong pwede natin maging search engine natin dyan is, lagi ka bang pagod? Ano yung mga gamot sa pagod? Dyan pwede natin yan ilagay sa caption natin, kasi yan yung mga sinesearch. And once na-search tayo, mukha natin yung makikita. And nakagandahan, since si Mount Holistico po is pandemic, ang pangalan niya, medyo umaano pa. Pag sinearch po, yung colon cleanser, mukha agad. Halimbawa po ni Ma'am Elma yung makikita, Nevron Memo, mukha agad yung mga nandito po sa webinar. So, maganda po na magpo-post po talaga tayo para din po sa atin, kasi tayo po yung kauna-unahan pong nakikita nila. So, ano pala to, nag-background check, chinek yung profile, mapagkakatiwalaan. So, yun. Aside from that po, pwede din ma'am parent, focus sa family. Often, nalilimutan po nila na yung self-care, yung mga senior, ayan, yung mga friends po natin, yung concern po nila, yung maintenance, yung aging. And sa mga student naman po, sa mga anak-anak natin or young adult, unhealthy lifestyle, kulang sa tulog, yung mga vitamins, yan, meron yan lahat sa Mount Holistico. Ang kailangan na lang talaga natin is mag-post para po makita. Kasi mas malawak po yung audience po sa social media. And ayan, yung mga health conscious po na nagsisimula pa lang po sa pagiging healthy lifestyle era po nila. Yan. And next po, ito po yung mga example po. Okay. Ayan po yung mga example po ng SEO. Gumamit po tayo ng mga words na laging sinesearch sa social media. So,
pwede po ba kayong magbigay ng example po na lagi niyo pong sinesearch? Kapag po, halimbawa, may sumakit po yung sugat, yung nagkaroon ng sugat, ano po yung mga sinesearch po natin? Pwede po bang may mag-comment? Okay, habang inaantay po natin yung mga comment po ninyo, so meron dyan stress management tips. Yan yung mga tips, importance of hydration, ayan po, mga nakalista po dyan. So yan po yung mga pwede natin ilagay po sa caption po natin. Tapos see more kung ano po yung naging experience natin. And next po is, ito po, Inspire. Dumako naman po tayo sa number 2. Sa Inspire naman po, ayan, simple lang po, pagbigay lang po tayo ng content na nakaka-relate or nakaka-encourage. So, yan po example, your personal story, bakit ka nag-start, anong naging problem, bakit problem-based, pwede din yon, and struggle mo before, yung small wins mo ngayon, ayan, yung mga random na naiisip natin. And pwede din tayo kumuha ng gaya hindi natin yung caption ng iba, tapos i-edit na lang natin. Pwede din po yun. And again, hindi po kailangan maging perfect kasi hindi naman po perfect ang buhay. May powerful pa nga po pag totoo or relatable. Okay po. Next po is, may tanong po ba sa educate and invite? Inspire? Kung wala po, dumako naman po tayo sa next next po. Okay po. So dito naman po, ito. Hindi makita siya. So dito po, ito po yung mga sample po, no? Sample po ng atin pong, hindi ko, wait lang po. Okay. So ito naman po yung mga hook. If familiar po kayo sa TikTok or kahit po sa videos po, kasi mostly po kasi sa TikTok po, videos po yung mga pinopost doon. Kung kilala niyo po si Jomar Yi, siya po yung binubuhusan ng tubig, tapos doon na po nag-i-start yung video niya. So, yun po isa sa mga example po ng hook. Again, yung 3 seconds po, importante po yun sa nawala. Wala ba ako? Hello po? Clear, you're clear. Okay po. Yan, isa po yun sa mga importante na bagay na dapat po nating i-consider po. So, yan. Okay po. And isa po sa mga example po, ito po, meron po ditong hook, content, value, and then closing. So sa hook po, ito po yung example script. Halimbawa po, board exam motivation for students na pagod na pero hindi sumusuko. Yan yung mga pwede natin unang sabihin. And then, ayan po, yun yung content. Alam mo ba, yung feeling na paulit-ulit ka nagre-review pero parang kulang pa rin? Ayan. So yan po, ay pwede din po nating i-search or kung meron po tayong naiisip, pwede po natin yung ilagay dyan. So, pwede nyo pong i-screenshot para makakuha po kayo ng idea. Next naman po, punta naman po tayo sa invite. So, dito naman po, ito yung hindi hard selling but soft and natural. So, sino po yung, halimbawa dito yung example po, sino yung gustong mag-try? Madalas po nakikita po natin to sa last sa last caption, sino yung kung gusto nyo mag-try, pero hindi siya halatang binebentahan mo siya. And kung gusto mo, if curious ka, comment down below, message me if you want to know more. Yan, diyan na po sila magme-message. Okay po? So, instead na pilitin po natin silang bumili, i-invite po natin sila magtanong at makipag-usap. So, instead na sabihin natin, buy now, available now, or PM me, sabihin po natin na kung gusto niyo, yan po, yung mga example. Okay po? Ayan. So again, instead of pure selling, kailangan natin ng content mix. So again, we have educate, inspire, and invite. So magbibigay tayo ng kaalaman, inspire, magbibigay tayo ng story or experiences, then invite, soft call to action. So kapag ganito po yung content kasi natin, hindi lang tayo nagiging seller but nagiging trusted guide ka nila para dun sa products. So again, ang importante po lang doon is hook,
yung curiosity po, yung 3 seconds, importante po doon. And ito, meron pong example. Ayan. So, hook. Ayan po yung example po ng invite. Ayan, bawa po, board exam motivation para sa mga nag-review ngayon. Pwede po natin yan ilagay sa caption. Tapos, alam mo ba na ganyan? Ayan po. Meron pong invite script, and then yung hook po sa huli. Yan po. Ito po yung pangalawa. Ayan. Again, wag po natin kakalimutan yung hook. Ayan. Isa po sa mga guide po natin, ito po yung mga top 7 po na nakita po natin sa online. So, first po is problem-based curiosity. So, yan po yung mga alam mo ba kung bakit ka healthy? Kahit healthy ka, parang lagi ka pa ring pagod. Ayan. So, yung may curiosity po, may bitin portion. So, ayan po, pwede po nating i-screenshot. And kung na-screenshot na po, click po ng like. Ayan po yung pwede natin gamiting caption or script po kapag po gagawa tayo ng video. Okay po? Tapos na po? Okay. Okay po. So, okay po. Next naman po, ito po yung sa, ayan, example din po to. Sample script. Screenshot po natin kasi gagawa po tayo ngayon or magkakaroon po tayo ng activity kung saan gagawa po tayo ng sample script regarding sa educate, inspire, and invite. Ayan po. And kung may tanong po, habang in-screenshot, feel free po to ask question. Ayan. Next po. So, ayan, dumako na po tayo sa activity. Ready na po ba kayo sa next activity po natin? Sobrang dali lang po nito. Yan, kukuha lang po kayo dun sa mga script natin and then ipe-present po natin. Okay po? Bibigyan ko po kayo ng 5 minutes po. So, next. Diba? Lang po. For activity po ngayong gabi, ayan, pumili po kayo ng isang topic o product na gusto nyo pong i-explain o i-share. Then, step 2 po, gamitin po natin ang educate format sa paggawa po ng script. So, meron pong hook, isang question po, curiosity line, basta yung 3 seconds po, makukuha po natin yung attention po nila. Ayan. Next po, yung content, yung laman po. Simple explanation lang po or sharing of information. Kasi po, alam ko po na lahat po dito is may knowledge na po sa product. And then lastly po is ano yung mga natutunan o mapapala ng audience, and then call to action. Invite them to comment or ask or message you. So again, hindi po kailangan perfect. Ang goal lang po natin is clear, simple, and helpful content para makipag-usap po. O parang nakikipag-usap lang po sa kaibigan. Okay po? So meron po kayong 5 minutes para po gawin yung inyo pong script. Kaya po ba natin today? Yes, we can ask volunteers, mga 2 volunteers, and then next week yung iba na pwede sila mag-present ng kanilang content script. Punta tayo sa second.
Last 3 minutes po para sa mga gumagawa na activity. Kahit simple lang po yung kung ano po yung tinuro mo or para kanino at paano mo siya in-explain. Yun po. I think we can call some volunteers na. Ako po may Anyone po? kaunti. Ako Sure po, po. ma'am, may script po ako ng kaunti. Okay po. Ito po na ano ko na counting ano lang po. Okay, ma'am. Hypertension po. Hypertension. Kunyari po nag-post ako sa FB, hypertension with selfie po. sabi ko, nako, ang init ngayon. Walang bata, walang matanda kapag dumating ang hypertension. Sa simpleng pag-aalaga, uminom ng tubig ng 8 baso, iwas ng pagpupuyat, mag-exercise araw-araw, at mas kailangang obserbahan ang hypertension. Tandaan, ang natural na pag-aalaga, tandaan, mas importante ang pag-aalaga ng katawan upang ito ay maging malakas. Tandaan, mas importante ang pag-aalaga ng katawan upang hindi humantong sa malaking gastusan dahil ang tunay na yaman ay ang malusog na katawan. #living, #healthy living, #natural, #wellness, #mouth holistico, #siselma 2026. Yun lang po yung nagawa ko, ma'am. Thank you po. Wow! Ayan po, pwede din po natin siyang gayahin and screenshot po or yung mga natutunan po natin pwede din natin kopyahin. So, yan, it's up to you po, sa atin po kung paano po tayo magbebenta online. But again, sa Facebook po, mas nag-work po ang real life kesa aesthetic. So, mas may enjoy nyo po kung lagi po kayong nagpo-post para po mawala po yung kaba po natin. Kasi yung first step po talaga yung pinakamahirap. And, ayan po, kung wala na pong tanong, check ko po kung meron pa. Ayan. Ayun, ito po. So, pwede nyo po ngayon, ito lang po, ano lang po, kung meron po kayong Shopee, pwede nyo pong i-check kasi another source of income po to. Check nyo po yung affiliate program. Ayan po. Then, affiliate program po. Tapos, kung may mga fill upan lang po kayo dyan and then pwede na po kayong mag-affiliate. Ang gagawin nyo lang po dyan, i-share nyo lang po yung link. Halimbawa po, nag-post po kayo, link po ng, nag-post po kayo ng ganyang products or yung kagaya po ng script ni Ma'am Mouth Elma. holistico. Apo. And then, ilagay lang po natin yung mouth holistico. Then, magpapasok po siya. Mayroon lang po kailangang fill upan na bank account, bari bank. Ayan po. Doon po siya papasok. So, ang maganda dito, no, Miss Marjorie, hindi nila po problemahin yung pagpapadala ng product. So, magpo-post lang po talaga sila.
Yes, Mortal. bali may percent nang papasok sa Mm-mm. inyo as dagdag income. May commission na kagad kayo dahil shinare nyo lang yung link ni Mount Holistico. Tapos dinagdagan nyo nung content na tinuro sa inyo kanina. So, yun po ang kagandahan. So, hindi nyo kailangan mag-prepare ng product, hindi nyo kailangan magpadala. Yun lang, kasi iba sa distributorship. Siyempre, pag distributorship, mas malaki ang discount. Pero itong affiliate kasi, may commission kayo, mas maliit nga lang kaysa sa distributorship. Pero mas convenient din siya. Sa isang way po yon. Yes, Yeah. and mas malawak po yung program po dito, lahat po. Pero syempre health po tayo, sa mga health products po tayo pupunta. And then yung ating pong hindi na din po tayo kasi pag gumawa po ng Shopee, kailangan po hanapan po kayo ng DTI, hindi na kayo magbabayad ng tax. Oo, si Mount Holistico na yung tagabayad ng tax. Bali, kami na lang ang kinakaltasan. Share nyo na lang siya na i-share. So, sa affiliate program, diretso na sa bank account ninyo yung kinikita ninyo. So, yun po. So, sana ma-share nyo doon sa mga kabataang walang ginagawa. Mahilig lang naman mag-share na mag-share. Yung mga teenager nyo ng anak, o dahil lagi mo namang hawak ang cellphone mo, kumita ka naman dyan sa cellphone mo, gawin yung affiliate ng Mount Holistico. Ayan po. Sa mga walang trabaho, bigyan nyo po ng trabaho. Kasi share, kaka-post, kumita naman sila. No? Agree po ba kayo dyan? Ayan. So, ito po isang paraan. Okay, may additional ka pa, Ma'am Marjorie? Kung wala na pong tanong, yan lang po. Thank you so much. Thank you so much po, Miss Marjorie. Maraming salamat po. Ano ba kami naitanong po ulit? Wala kay Ma'am Marjorie po? Ayan, so thank you po. So tama po, gamitin naman po natin, baka may mga relatives tayo na isang araw kung mag-scroll sa Facebook, gamitin natin para kumita po. O kaya kayo po, baka may wala kayong work or gawin nating libangan, yung libangan natin at least kumikita po tayo. Thank you po ulit, Miss Marjorie. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor Jess, para po sa naibahagi po natin ngayong araw na ito. So, at this point, let us hear an announcement. Si Miss Cyril ba may announcement kaya si Cyril? Yeah, so hintayin natin si Cyril, So, magkakaroon tayo ng short announcement regarding po sa ating product. So, wait lang po natin si Miss Cyril. And then, kanina po, nagtanong po tayo ng 5 question regarding po sa ating product description po. Siguro ipopost na lang namin sa ating group chat kung sino po yung winner natin. At least meron tayo. Intense yung ating, di ba? Yung ating sino yung nanalo. So, once na nag-send na po si Miss Cyril, click na lang natin, doon natin makikita kung sino po yung ating nanalo po. Okay, so for next week's challenge, mag-present din po kayo ng inyong content na ginawa. Like for example, ginawa ni Ma'am Elma na post. So, i-present nyo po and then let's see kung sino po yung mag-stand out. Okay, and then you can mention din kung nag-start na rin kayo mag-affiliate po so that we know. Kasi yung iba po, kahit sa TikTok nag-affiliate sila, kumikita sila ng 1,000 plus kasi share lang ng Nevron. Biruin nyo, per day ang usapan natin ha, kakashare lang. Ayun. So, magandang bagay po ito matutunan din ninyo. So, next week po, again, i-share nyo po kung ano yung content na kinirate po ninyo. Okay? Yes po, thank you Ma'am Maika. So, share po natin kung ano yung naibahagi nating content. Huwag natin kakalimutan kung may ibabahagi man tayo po, so tag natin si Mount Holistico. At least para makita natin po yung mga ginawa po nating content, kung sino mag-i-stand out. I think ready na si Miss Cyril. Baka may short announcement po si Miss Cyril para sa ating product po. Miss Cyril? Okay, parang wala. Pero sa iba po, may questions pa po ba? Wala na po. Okay, you can ask. By the way, Marjorie, you can please mention yung ginawa mong, i-announce lang natin din yung ginawa mong, ang tawag to, group, yung community, nga pala. Yes, opo. Yung meron po tayo sa Facebook.
meron po tayo sa Facebook na community, Mount Holistico Wellness Advocate, kung saan doon po tayo pwedeng magtanong, or kung mayroon po tayong mga concern, magpo-post po tayo doon. And wait, punta lang po ako sa community natin. I-share ko po yung link dito. Okay, can you please share, show mo sa kanila para may idea sila? Magjo-join lang po kayo. Yung iba in-invite ko na, i-accept nyo na lang para doon po tayo magbibigay ng mga testimony, sharing natin how to improve yung ating income by posting. Kaya mo i-share, Marjorie? Yes Yung, po. Ayun. Ayan, nakikita na po yung screen ko. So, meron po tayong 19 members po dito. And, ayan po. Sis Elma, sobrang active po. Ay, mag-share na siya. Ayan. Opo. Ayan po. Ayan, Okay. pwede din. Pag may question din kayo about sa health, halimbawa picturean ninyo kung may concern sila, dyan tayo mag-interact. Okay, magtanungan tayo. Yan, gawin natin siyang talaga, yung sa conversation natin. Maging active po tayo dito. Pwede din kayo magbigay ng opinion ninyo, hindi lang ako lang sasagot. Pwede din kayo mag-share po. Yan. And kung halimbawa po, mayroon po tayo mga na-post, pwede po nating i-share dito sa community. Then, yan, pwede po tayong mag-comment para ma-support po natin yung bawat isa. Yan, para magkasuportahan tayo, maging aware din po yung ibang audience natin. Okay? Thank you so much. Okay, Cyril, you can announce your promo. Ayan, Okay. good evening po. Ayan, remind ko lang po yung mga dealers or mga reseller po natin na may promo po tayo until April 30, yung buy 50 bottles plus 5 free bottles. And then, Okay, thank you, Miss Pwede Irene. magtanong tungkol doon. Yes, ma'am. Yes po. Hindi, yung sa 50 bottles, pwede ba yan yung assorted, gano'n? Or one lang, item, 50 bottles na. Assorted, ma'am. Pwede. Pwede. pwede po, opo. Okay, thank you. Thank you, Ma'am Monet. Baka po may question pa po. Habol po bago tayo mag-closing prayer pa. Okay. So, thank you so much po sa lahat ng umatid natin. Umatid ngayong gabi. Maraming salamat po. Taglaan tayo ng ilang oras para sa atin, para matuto at para makakuha ng kaalaman at may bahagi sa ating mga kapatid po. So, laging tatandaan natin, di tayo nagbebenta lamang ng produkto, tayo tumutulong din po sa ibang tao. And now, maraming salamat po kay Pastor Jess and then kay Ma'am Marjorie para sa pagbabahagi. So, next week po ulit, makita-kita po ulit tayo. Nawa po maka-invite po ulit tayo na mas maraming friends or relatives na mga kanood na to at malaking tulong po ito, hindi lamang para sa atin at para din po sa kanila. So, maraming salamat po. Palakpakan po natin mga sarili. Nakatapos ulit tayo ng webinar ngayong gabing ito at natuto tayo ng iba't ibang klase kung paano makabenta, natuto tayo kung paano build and trust sa ibang tao. At ang mahalaga doon ay nabiyayaan tayo ng Panginoon at tayo iginabayan niya ngayong gabing ito. And now, to formally end, picture, okay. So sabi ni Miss Ma'am Cyril, picture do tayo para at least meron tayong Attendance. Attendance. Kasi sa ating anniversary, re-recognize natin yung masisipag umattend, nakakapagdala ng visitor sa ating seminar. Ayan. So, re-recognize natin lahat yan. Sige po. Okay. So, ini-invite po namin na sana mag-open po ng camera lahat. So, para, yan, si Ma'am Marciana, si Sir Justin. Ayan po. So, okay. So, pipicturean po tayo ni Miss Cyril. Ayan. Si Sir Justin. Si Ma'am Rebecca.
Ayan. Okay, so Ma'am Cyril, so guide mo kami kung okay na ba or Sige mag-i-smile na po. ba kami? Ayan, sige po, mag-smile po tayo. 1, 2, 3. Okay na po. God bless Thank po you sa po. lahat. Maraming salamat po. So to formally end, may I call on our designated participant po for the closing prayer. May I call Ma'am Esther Lina para po siya ang ating mag-closing prayer po ngayong gabi nito. Ma'am Esther Lina. Okay, si Ma'am Elma, baka gusto po, Ma'am Elma. Po yon. Ayan. Closing prayer po, Ma'am. Baka okay lang po mag-closing prayer po tayo, Ma'am. Apo, let's pray po. Lord, salamat po sa iyong presensya. Sinamahan mo po kami upang kami po ay iyong ilid sa katuruan ng bawat namumuno ng aming programa. Salamat po sa iyong karunungan o wisdom na nagbibigay sa aming Panginoon. Salamat po sa iyo sa araw-araw na ito at pansamantala po kami maghihiwalay sa aming pong online na katutunan. Salamat po. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa, lalo po, Lord, ang aming buhay upang kami po ay magamit mo sa iyong gawain. Thank you po, Lord, sa lahat ng ito at ito po itinataas ko sa pangalan mo, O Jesus, na aming tagapagligtas. In Jesus we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you so much po. Thank So, you thank you, po. ma'am. Good night. Have a Thank you blessed po. night po. God bless God po bless sa po lahat. sa inyo. Thank you po. Thank you po. Ma'am Thank you po ulit. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Good night.